guys! Welcome back to my channel. At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys. Today, gagawa naman tayo ng ice cream themed gender reveal cake. Samahan niyo ako guys! Who can guess? Is it a boy or is it a girl? What's the scoop? Ano hula niyo guys? Wow! It's a boy! Ayan. So, since it's a boy, ang color ng ating chiffon cake today is color blue. Next time, guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko na-achieve yung ganyang color ng ating chiffon cake. But for today's video, ipapakita ko na lang muna sa inyo kung paano ko siya decorate. Kasi medyo hahaba ng ating video kapag sinama pa natin dito. Okay, guys? So, yun guys, ang flavor ng ating chiffon cake for today is French vanilla chiffon na meron siyang color blue. And then, drizzle natin siya ng choco fudge to add more moisture and flavor sa ating cake. And then, nilagyan natin siya ng non-dairy whipping cream. Then, lalagyan natin siya ng mango puree. Ang aming mango puree, guys, ay ano lang yun siya, homemade. Kasi guys, masanay na ako dyan at gustong-gusto ko talaga kapag fresh na mangoes yung aking ginagamit. Although, pwede naman tayo guys gumamit ng mga canned. Pero hindi ko pa na-try yung mango nila kasi sanay na ako dito guys at nagugustuhan to ng mga clients ko at sabi nila masarap to kaya dito na muna. Muntik na akong gumamit dyan ng can guys kasi wala sa panahon ngayon, hindi na siya masyadong season guys, so mahirap na siya hagilapin yung mango. Siguro next time kapag may umorder, mapipilitan akong gumamit ng mga canned na ano. Pero masarap din yung guys. Lalong-lalo na yung yung DLA guys. Masarap yung other flavors niya. Natikman ko na yung kanyang blueberry, yung cherry and strawberry. Yun, meron akong ganon sa ref guys kasi hindi pa siya ubos. Kasi gumagawa ako ng mga tubs guys. Mga cake tubs. And then yun guys, tip din na kapag naglalagay tayo ng fruit sa ating mga customized cakes, kapag yung lang siya guys, yung simpleng design lang as in fruits lang talaga, okay lang na maraming filling ng fruits. Pero kapag gantong may design na may mga character, may customized guys, iwasan natin maglalagay ng maraming fruits. Kahit anong klaseng fruits or jams sa ating mga cake. Kasi guys, iwasan natin kasi dudula siya guys. Kaya kailangan kontrolado lang. Yung ganyang amount ko guys ay nagbe-blend lang siya guys. Nagbe-blend yung kanyang mango at yung chocolate. Hindi masyadong marami din yung chocolate kasi kapag marami guys, hindi naman sa nakakauta, kundi dudulas talaga yan guys. So, safety first tayo guys. Iingatan natin. Kontrolin lang natin. So, yan guys. Nag-cover na tayo ng ating cake. And then, very important din guys na nag-crumb coating tayo ng ating cake para guys naiiwasan natin na kapag tayo nagpa-final coating tayo guys ay sumasama yung ating mga cake crumbs doon sa ating pinaka-final frosting. So after crumb coating, i-chill muna siya natin sa ref for a couple of minutes and then tsaka natin siya ipa-final coating tulad niyan. Color white. And then yan guys, ang gamit ko lang dyan ay star tip. So ayan, tinutuldo-tuldo ko lang siya, pang accent lang siya guys. Napakaganda ng ganitong color no, na color white lang. Maliban sa napakadali na niyang gawin, ay kundi parang napakaganda niyang tingnan kasi parang napakalinis niya. And then accent lang yung mga colors. Gustong-gusto ko yung mga gantong gawa ko ng cakes guys. So ayan guys, naglalagay tayo ng mga stars sa ating left and right with different colors guys. Sa kabila ay sky blue and sa kabila naman ay light pink. Ayan naman guys ang aking bite size na
moist chocolate cupcake. Ang size niyan guys ay 3/4. 3/4. Ginagawa ko siya guys na pang design lang. Pero ang totoo talaga, yung molder ko niyan, yung pang macarons, binibili ko talaga siya na para sa coconut macarons. Kasi yun, nagbibenta din ako ng ganun dati guys. And then kapag ka naman kayo magbibenta ng ganyang mga cupcakes sa mall guys, mga siguro mga 5 years ago, nakakita ko ng ganyan. 8 pesos isa siya guys. Kayo guys, depende sa costing nyo guys kung magkano ang bentahan. Ang benta ninyo. Pero, yun nga, nakita ko sa mall is 8 pesos siya. Then, kapag ako naman yung nagbebenta niyan, dati sa mga bata, kasi nagumagawa ako niyan dati sa school, sa canteen, nagsusupply ako niyan dati nung nag-uumpisa pa lang ako. Ang benta ko naman yan is 5 pesos. Ganun guys, pwede natin yan ibenta. Pero, sa ngayon kasi, ang nag-focus na lang ako sa pagko-customize cakes ko. Kasi guys, silipat na ng school yung aking mga anak. So, iba na yung school. So, medyo mahirap mag-market kasi kailangan mo pang kausapin yung sa canteen, mga ganun. Pero nung nag-uumpisa talaga ako guys, dyan talaga ako. As in, parang yung mga bata dun sa school, naging para bang napag-practicean ko kasi kapag kung ano yung nagugustuhan nila sa araw-araw, yun ginagawa ko. Then, minsan nagre-request nila, bukas naman, brownies naman, yung ganon. Diyan ako nagsimula guys na magtinda-tinda. Way back, mga 2016 siguro, 17, 18, mga ganyan. So, ayan guys, sa ice cream natin sa taas, kung may sobra lang akong cupcakes, guys, cupcakes talagang nilagay ko dyan. Pero, since ang sobra ko ay yung cake natin, guys, ginayat ko yan siya ng, ginayat ko ng magkakasya, yung parang pabilog. Yung sa baba, maliit na bilog muna. Yung nasa gitna niya, yan, ay medyo malaki. At yung nasa taas niya, maliit ulit. Para siyang pabilog, kumbaga. And then, i-crumb coat natin yan siya. After nyan, yan, tutusukan natin siya ng Zago straw. Para yan siya sa cone, guys. And then, nakadagdag pa siya ng, ng tibay doon sa ating cake. Kasi, na yan, tagos na yan hanggang loob ng cake. And then, yan, nilalagay natin yung parang, pinaka-ice cream. Ice cream. And then, itong cone, guys, sugar cones, binili ko lang ito doon sa, sa 7-Eleven. Kasi, yan, madaling araw na kasi ito. Kaya, doon ko na lang ito siya binili. And then, yan. Tutusok natin dyan. Kailangan, guys, hindi masyadong mahaba yung ating Zago straw para, hindi sobra yung ating cone. Para hindi siya nakaangat. And then, itong mga bilog-bilog dito, guys, wala kasi akong jar chase that time. So, gumawa ko guys ng fondant details. At since fondant nga siya, nag-worry ako kung baka bumagsak, baka bumaba. So, nilalagyan ko siya ng toothpick isa-isa guys. Ang mali ko talaga guys, aminado ako hanggang ngayon, ang mali ko, hindi ko na sabi kay client ko na meron yun, toothpick isa-isa, pero buti, very understanding naman yan sila guys. Thank you so much po ma'am, pero nakalimutan ko talaga guys sabihin, sasabihin ko talaga, inform ko sila na meron talagang stick doon, pero nakalimutan ko talaga. At, guys, to my dear clients also, and to other home bakers, yung ganyan, sinearch ko kasi talaga na, parang hindi advisable sa mga pregnant women, ang fondant. Kasi guys, ang fondant natin ay meron siyang cornstarch, and then, yun nga, sinearch ko kasi, is it safe to eat raw cornstarch? So, since hindi ko naman niluto yung cornstarch, so raw siya guys. At nakalagay doon sa Google nga, na hindi advisable, lalong-lalo na sa mga pregnant
women. So, kapag kayo guys, magpapagawa kayo ng cake, siguro guys, masimplihan na lang natin para sa ating safety na rin. Ganon. At tayo din ng mga home bakers, kung ano, ipa-aware natin sa ating mga clients na ganon nga. So, ayun guys, ang ating 3 ounce moist chocolate cupcakes. Ginagawan lang natin siya ng hole sa gitna gamit ang ating Zago straw para malagyan natin ng ating choco fudge filling. Yung ating choco fudge filling guys, hindi na ako nag-ask ng additional payments sa ating clients. Kaya rin na yan guys, kasi guys, yan yung talagang pinaka-babalik-balikan talaga ng aking regular clients. Kasi sabi nila, masarap nga daw, lalong-lalo na yung cupcakes. Meron din akong flavor na ganyan sa cake guys. Yun nga lang, iba kasi na yung price niya compared dito sa aking mga chiffon cakes. Kung mapapansin nyo guys, ang karamihang upload ko ay chiffon cakes, maliban sa aking mga bento cakes guys, diba? Kasi guys, yung bento cakes, maliliit siya. So kapag ka nagsishifon ako guys, hindi siya sasapat sa costing. Lugi ka talaga guys kapag ka chiffon cake kasi hindi naman yon isang buong butter mo, isang mixture mo ay mauubos. Kasi maliit lang yung bento guys, 4 inches lang yun and 4x2 lang yun. And then kaya moist ang aking bento cakes guys kasi ang moist chocolate cakes kaya niyang tumagal ng months basta properly sealed siya na nasa freezer. So, habang tumatagal siya guys, ang moist chocolate cake natin ay lalo siyang sumasarap kasi lalong nai-enhance yung kanyang chocolate flavor and then parang lalo pa siyang sumisiksik-gilig parang ganun. Hindi, seryoso guys, lalo pa siyang sumasarap habang tumatagal. Yun ang sabi ng aking clients guys. And then, yun, kaya niyang tumagal. Mahaba yung kanyang shelf life. So, ang ating bento cakes ay moist chocolate cake. Sa atin namang cakes, kadalasan na makikita nyo mga ina-upload ko, chiffon cakes talaga yan guys. Kasi meron tayong, naglalaan ako ng options para kung ano yung kaya ng budget ng ating client guys. Ganon. Kasi guys, sa chiffon cakes, konti talaga guys ang ingredients dyan. Prangkahan, konti ang ingredients dyan, pero mas mahirap, ay hindi naman mahirap kasi gamay ko na sa akin oo, pero maraming nahihirapan kasi mas medyo komplikado siya gawin compare sa ating moist chocolate cake. Kapag nakapag-upload na ako, marami na ditong recipes guys na nakasave sa phone ko. So kapag naayos na natin, ipang-upload ko na siya. Doon nyo makikita guys yung difference ng ating mixture at ating ingredients. Kung gaano kadami, kung gaano sila kamahal, kung gaano kamura. Ganun guys. Pero, ang sinasabi ko lang ay kung sa costing, mas mura ang costing ng ating chiffon cakes. Kaya, kaya din siya nating ibigay ng mas affordable na price. Sa ating moist chocolate cake, mas maraming ingredients, mas mahal, mas doble yung quantity kasi hindi siya ganun kaumbok. Kaya siya mas mahal. Sa cocoa powder pa lang guys, ganun. Mahal na siya. Kasi marami siya nilalagay pag sa moist. So yun guys, tapos na yan siya guys. O diba guys, cute? Anong tingin nyo guys? Cute ba guys? O ako lang bang nakukitan? Napakadaldal ko guys nyo. Meron ba kayong natututunan? Sana meron maski konti. So ayan, ang ating toppers din ay ako lang din naggagawa ng ating mga DIY toppers. Kinukuha ko lang yan siya guys sa Google and then piniprint. No additional na rin siya guys. Libre na siya guys. Syempre, paano nga naman magiging customize yun kung walang toppers. Syempre, kailangan may toppers talaga. May it be fondant or printed. Kaya rin na, basta ma-emphasize kung ano ang ating events. Yan guys. Thank you so much for watching guys. God bless sa inyo lahat. At kung nagustuhan mo tong video ko, please do hit the like button, subscribe, and please hit the notification bell button for new updates. Thank you so much guys. See you again tomorrow. Bye bye.